So kitang-kita po natin dito yung mga heavy equipments na nandito sa ibabaw netong tinambakan ng dagat. Dati, nung una natin itong nakita, ay yung mga dredger pa lang yung nakikita natin o yung mga heavy equipments na nagtatambak, nag-aakot ng buhangin papunta dito. Pero ngayon, kitang-kita na po natin na malaking isla na itong bahaging ito ng dagat. Grabe, tuloy-tuloy yung naging biyahe natin mula sa pinakadulong timog na bahagi ng Mindanao, kung saan nakita natin yung pinakamatawang isla na meron ng Pilipinas, ay nagbiyahe naman tayo ng mahigit 1,000 kilometro papunta dito sa bahaging ito ng Luzon. At para masigurado na wala tayong magiging aberya sa mga susunod pang biyahe, ay pinuntahan po natin itong tire shop para ipakondisyon yung ating sasakyan na gagamitin sa ating mga susunod na biyahe at papalitan na rin yung gulong na gagamitin natin para kahit dun sa mga rough roads, sa mga maputik at sa mga lugar na hindi na kayang mapasok ng mga pangkaraniwang sasakyan ay kakayanin nating mapuntahan. Ngayong araw nga pala ay pupuntahan po natin ang ginagawang artificial island na nandito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ito po yung pinakamalaking reclamation project na ginagawa dito sa Pilipinas at talaga namang hindi biro yung ginagawang isla dito dahil nga dito din sa islang to gagawin yung pinaka-expensive na project na ginagawa dito sa Pilipinas. So mamaya malalaman niyo po kung ano itong project to at kung bakit ito ginagawa malapit sa Metro Manila. Bago natin umpisan ang ating biyahe, ay silipin muna natin ang ginagawang pagpapalit ng gulong sa ating gamit na pick-up. Pagkadating pa lang namin dito sa Tire Shack Magallanes ay kaagad na nilang inasikaso etong aming dalang sasakyan. Kompleto nga pala sila dito ng mga aparatos mula dito sa kompresor, dito sa makina na nagbubuga ng nitrogen, dito sa mga makinang ginagamit sa pagbalance ng gulong, at dun sa mga makinang ginagamit naman sa pagpapalit o pagtatanggal mula dun sa mga mugs. Para safe yung mugs, hindi mayupi, ito yung mga ginagamit na aparato. Maliban sa mga makabagong kagamitan, mapapansing medyo malawak din ang service bay at makikita mong bihasana ang mga taong gumagawa dito. Hello, good morning. Morning po. Good morning. Maliban dito sa service bay na itong Tire Shack, ano pa yung mga meron dito sa store niyo? Okay. Ang mga ino-offer natin, mga mag wheels, then meron tayong mga Dunlop and Toyo tires, exclusively kasi kami po yung nagpaparating. Napansin ko nga mula doon sa labas, itong mga mugs tsaka gulong. Pwede niyo po bang pakita sa amin yung ilang mga gulong o anong klaseng mga gulong yung meron dito? For example, itong Dunlop natin, ito yung semi-off-road. So, more on 60-40 ang ano niyan, 60 sa rough road, then may 40% siya na Pino, highway type. Tapos yung mga ganitong design naman po, sa mga Dunlop din yan, ito yung mga fine thread. Top of the line din po natin itong mga to. And this one po, mga top of the line ng Dunlop. Ito yung mga sikat ngayon, yung Toyo, rugged terrain. Wow. So this one po, yung size na to, ito yung mga kinakabit sa Raptor naman. Then, ito naman yung sa Toyo din na pang highway type naman yan. More on water absorbent naman siya. Okay siya sa mga wet roads. Dahil sa dami ng mapagpipilian, kaya nagtanong na lang kami kung ano nga ba ang may re-recommend nila para sa tulad nating napupunta sa mga liblib na lugar na may maputik, mabato at kung minsan ay sementadong kalsada. Pwede rin itong rugged terrain and also ito sa mga Dunlop na semi-off-road natin na 85. Mapa-on and off-road, makapit po siya. Ito yung kailangan natin. At buti na lang, ito yung naikabit dun sa Good choice. Halos lahat ng brand ng sasakyan ay meron silang gulong na available dito. At bukod sa mga 4 wheels, best seller din nila ang mga gulong na pang motorsiklo. Actually, kung kailan ginawa, naka-emboss po yan sa sidewall ng ating tire. For example, makikita nyo dito, sir, focus ka lang sa last 4 digit. So, ito yung 0424, meaning, ka-4th week of 2024, pinroduce or ginawa yung tires. When it comes naman sa expiration,
Ang tires is ano po from the life shelf niya, nag-expired siya 10 years talaga. And also, dito sa shop namin, sa Tire Shack po, we give naman 8 years warranty sa gulong. Yes, ganun kahaba. From the manufacturing date. At para sa kanina pang nagtatanong kung ilan at saang lugar nga ba matatagpuan ng mga branches ng Tire Shack. Meron na kaming 5 branches. We have sa main natin sa Ortigas, meron tayo sa Pitwazon, Cubao, meron tayo sa Taytay, Rizal, and here sa Tire Shack Magallanes, Makati, and also the newest branch was in Imus, Cavite. Matapos lamang ang ilang minuto ay agad ding naikabit ang mga bagong gulong netong pickup. At mula naman dito sa Makati City ay agad ding tayong tutungo sa Bulacan kung saan makikita ang ginagawang isla. Ilang metro lang mula dito ay aakyat po tayo dito sa Skyway para mas mabilis nating marating o mas mabilis nating mararating yung Bulacan. Mula nang magawa itong Skyway ay talaga namang napakalaki na ng pinagbago ng transportasyon, papasok at palabas ng Metro Manila. Hindi na kasi kailangan pang dumaan sa matraffic at siksikang mga kalsada ang mga motoristang manggagaling sa SLEX papunta ng NLEX. Ramdam po natin kung gaano kalaki yung tulong netong Skyway para sa ating nanggagaling sa South papuntang North at balikan. So hindi na po natin kailangan pang bumaba sa mga kalsada na nandito sa Manila at sa iba pang lungsod na nandito sa Metro Manila. So dito tuloy-tuloy na yung biyahe mula SLEX papuntang NLEX at sa iba pang expressway na nasa North Luzon. Maliban sa mga nadadaanan ng kalsada, itinatayo na rin ngayon ang mga bagong expressway na magkokonekta sa gagawing dambuhalang paliparan sa Bulacan. Nariyan ang NALEX o Northern Access Link Expressway Project na may habang abot sa mahigit 136 kilometers. Ang SALEX naman o ang Southern Access Link Expressway Project ay may habang abot sa mahigit 40 kilometers. Isa itong elevated expressway na dadaan sa coastal areas ng Metro Manila at kokonekta sa mga naglalakihang expressway tulad ng Skyway. Makalipas lamang ang 1.5 oras ay narating na namin etong bahagi ng Bulacan. Habang binabaybay ang medyo masikip na kalsada ay bumungad sa amin ang hindi inaasahang hanggang tuhod na baha. Talaga namang nagulat ako dito sa eksenang ating naabutan. So mula dun sa Makati ay nag-travel po tayo ng mahigit 1.5 oras bago narating etong bahaging ito ng Bulacan. Ilang metro pa o ilang kilometro pa yung layo natin papunta dun sa Fishport kung saan tayo sasakay ng bangka, pero napahinto po tayo dito sa bahaging ito ng kalsada kasi nga naabutan natin etong kakaibang eksena. Naabutan po natin etong mga tricycle o itong mga sasakyan na kung tawagin nila ay tora-tora. So dito, isinasakay yung mga pasahero o etong mga single na motor na nag-aalangan baka tumirik dito sa gitna ng kalsada. Yan o. Bagamat nasa kalagitnaan pa tayo ng El Niño na sa ngayon ay bibihira na lang ang ulan, naging pangkaraniwan naman dito sa Bulacan ang ganitong klase ng kaganapan. Sa panahong lumulubog ang kalsada ay siya namang pagsilitawan ng mga ganitong klase ng motorsiklo. Gano'n na po kayo katagal na nagmamaneho nitong tora-tora? Diba mga 4 years po. Sa 4 na taon na pagmamaneho niya nitong tora-tora, gaano ba kataas yung pinakamataas na high tide? Ay ano po, pag hinaluan ng ng bagyo, sino ba yan ang bagyo yung high tide? Malalim. Hanggang dito, ganyan. Yung side netong tora-tora, nalalampasan pa. Lumulubog pa. Nasabayan pa ng alon. Buti nga ngayon kasi may harang na ngayon. Dati wala yan eh. Yung harang na yan, wala yan dati. Kaya pumapasok yung tubig, malakas yung agos. Maraming nalalaglag dyan. Nilagyan nila ng para hindi malakas yung agos. Pero pinapasok pa rin tubig kasi umiikot yung tubig.
Pero hindi ba nasisira yung mga motor? Di ba may halong tubig dagat na to? Oo, nasisira po talaga. Lagi kami nagpapalit ng mga bearing. Lahat ng mga pyesa mabilis masira kasi nga alat. Dati, nag-improve lang kami. Dati kulong-kulong lang talaga na hindi nakataas yung nakamotor. Kaso mahirap sa maintenance. Kaya siyempre, nag-improve din kami. Tinaas namin yung mga kulong-kulong. Tinaas yung mga makina. Pero dati, natural lang na motor na tinaasan yung mga shaft. Ano po yung napansin niyo sa level ng tubig? Tumataas ba habang Taon-taon po tumataas. Kasi nung nag-umpisa kami, pag ang tubig 3.30 ganon, wala pa kaming biyahe. Sa 3.9 lang kami nagkakaroon ng biyahe, mababa. Pero ngayon, kahit 3.0 lang, mataas na yung tubig. So bago pa man yung pagtatambak dyan sa reclamation, may baha na. Oo, meron ako talaga. Dati pa to, nakadalawang taas na to eh. Tinaasan, inabutan ulit ng tubig. Di kalayuan mula sa binabahang parte ng kalsada ay narating na namin ang sentro ng Barangay Taliptip kung saan abot tanaw dito ang ginagawang reclamation project. Dito ay nakahanap kami ng bangka na pwedeng masakyan paikot sa ilog na nakapalibot sa nasabing barangay. Ito nga pala yung bangka na sasakyan natin. At babaybayin po natin itong ilog. Titingnan natin kung gaano pa kataas itong level ng tubig. At alamin natin kung gaano din kataas yung itinataas nito pag halimbawang high tide. Dito nga pala matatanaw din po natin yung ginagawang New Manila International Airport. So kung magmumula sa Luneta, sa kilometer 0, ay aabutin ng mahigit 20 kilometers yung layo direkta dito sa airport. Pero kung galing na dito sa sentro netong Barangay Taliptip ay aabot na lamang ng higit 1 kilometro yung distansya netong ginagawang airport dito sa sentro ng Barangay Taliptip. Medyo mataas yung tubig ngayon kaya tingnan nyo naman netong tulay, halos maabot na natin netong ilalim. So medyo maliit yung bangka na sinakyan natin dahil nga sa malapit lang naman yung pupuntahan nating bahagi ng katubigan. Hapon na nang marating namin ang parting to ng Bulacan at dahil sa lumalakas na rin ang hangin kaya ramdam namin dito ang magalaw na agos ng tubig. Dapat sana ay tutungo kami sa mga nasa unahang isla pero dahil sa hindi ganun ka-safe ang aming nasakyang bangka kaya napagdesisyonan naming tumigil na muna sa bahaging eto ng ilog. Kapansin-pansin dito ang mga abandonadong bahay na ilang metro lang ang layo mula sa tinatambakang bahagi ng katubigan. So makikita po natin dito etong mga bahay na inabandona na dahil nga sa hindi na pinayagang tirahan etong bahaging ito ng katubigan. Maliban sa mga lumulubog at nakatiwangwang na mga struktura, makikita natin dito ang hindi mabilang na heavy equipments na puspusan ang ginagawang pagtatambak at pagpapatag sa nalalabing bahagi ng proyekto. Halos hindi na rin namin matanaw ang dulo nitong ginagawang isla dahil nga sa lawak at sa taas nito mula sa level ng tubig. Sa pamamagitan ng Google Earth, kitang-kita sa satellite image na ito ang aabot sa halos 2,000 hektarya na natambakan ng parte ng katubigan. Unti-unti na rin napapansin ang porma at hugis ng mga pasilidad na itatayo dito. Sa lawak na abot sa megit 2,500 hektarya, itatayo dito sa dambuhalang artificial island ang ilang mga naglalakihang pasilidad tulad na lamang ng airfield, terminal building, airport, at airline support facilities. Maliban sa mahabang runway, magkakaroon din ito ng mga naglalakihang access roads, parking spaces, airport city, at iba pang modernong pasilidad na makikita sa iba pang world-class na paliparan.
Base sa malapitang drone shot na kuha ni Noli Biason ng MXTV, makikitang maayos at handa na ang malaking bahagi ng proyekto para sa pagtatayo sa mga nabanggit na pasilidad. Ayun, so hindi po natin magawang dumaong saan mang parte netong Kaliptip dito sa may katubigan dahil nga sa halos lahat daw ng mga makikita natin dito ay pagmamayari na ng SMC. So mahigpit na binabantayan netong lugar. At ang pwede lang nating madaanan o mahintuan ay etong ilog. So makikita po natin doon na puspusan yung ginagawang pagtatambak, pagpapatag sa bahagi ng dagat na natambakan na. Grabe, sobrang dami ng mga heavy equipments na matatanaw natin mula dito. At para matulungan ng mga apektadong residente sa ginagawang paliparan, naglunsad ang San Miguel Aero City Incorporated ng proyektong tinawag nilang Sari Buhay sa Dampalit. Layunin ng proyektong ito na maprotektahan ng mga migratory shorebirds at maitaas ang awareness pagdating sa mga ganitong ibon. Nasa mahigit 40 hektarya ang lawak nitong proyekto at sakop ng Barangay Pamarawan sa Malolos City, Bulacan, ang lugar na napiling pag-umpisahan. Taong 2021 nang maumpisa ng paghahanda sa lupa para sa pagtatayuan ng bagong paliparan at sa halagang abot sa mahigit 740 billion pesos, inaasahan ng maumpisahan na rin sa susunod na taon ang pagtatayo sa nakaplano ng mga pasilidad. Makikita po natin dito na talaga namang hindi biro yung lawak netong artificial island. So natawag ko po itong artificial island dahil nga sa walang direktang koneksyon etong tinambakang bahagi ng dagat papunta dito sa mainland. Bagamat dati po itong kalupaan, bumilang bahagi netong katubigan, sa ngayon makikita po natin unti-unti nang nilalamon ng dagat etong coastal area netong Bulacan. Isa sa mga dahilan kung bakit na-isolate na yung ilang mga bahay na nakikita natin dito. Tulad yan,